Magandang gabi po. Meron lamang po akong gustong ibahagi sa inyo. Bali, ito po ay binigay po ng Panginoon. Ito po ay paalala po sa ating mga namumuno sa iglesia gaya ng mga kapastoran. Tawag po rito Judas Spirit o Judas Iscariot Spirit. Po ba? Basahin po natin ang Juan 12:4-6, no? Pero ang kwento po nito sa Juan, ito po yung si Jesus na doon kila Lazarus, kasama sila Lazarus, kasama sila Marta. Tapos ito po yung si Mary, nagbuhos po siya ng mamahaling pabango na ipinahid po sa paa ni Jesus po ba. Tapos sabi po sa verse 4, ito'y pinuna ni Judas Iscariote, ang alagad na nagkalalo sa kanya. Sinabi niya, bakit hindi na lamang ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaring umabot sa 300 salaping pilak ang halaga ng pabangong iyan. Sinabi iyon ni Judas hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kundi dahil siya'y magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi at madalas niyang kinukupitan ito. Bali, ito po yung karakter ni Judas Iscariote, yung spirit na nasa kanya ngayon, nataglay niya noon, hanggang ngayon po, taglay pa rin po ng ating mga kapastoran o mga leader. Hindi man po nila sadya, kaya lang ito na rin po yung naituro sa kanila, naisali ng mga kanila pong mga nauna sa kanila. Habang binabasa ko po yung salita ng Diyos, ni-remind po sa akin ng Lord itong mga karakter na spirit na taglay ni Judas na ngayon po ay nasa iglesia. Ano po ba yung unang karakter ni Judas? Sabi, siya raw po ay magnanakaw. Kung mababasa po natin, di po ba sa 1:12:6, sinabi iyon ni Judas hindi dahil siya ay may malasakit sa mga dukha, kundi dahil siya ay magnanakaw. Siya ang tagapagdala ng kanilang salapi at madalas niyang kinukupitan ito. Ang nakakalungkot po, maging sa iglesia po ngayon, ay may ganito pong espiritu. Hindi naman po lahat, pero mas marami po talaga rin ng ganitong senaryo. Ito pong nireveal ng Lord. Marami po ngayong mga kapastor o leader ng mga simbahan ang mga magnanakaw. Sinasabi nila na pinagnanakawan ng kanilang mga miyembro ang Diyos sa hindi pagbibigay ng ikapo. Ngunit ang totoo ay ninanakawan nila ang kanilang mga miyembro at idinadahilan ang Diyos. Dahil ang ikapo ay iniutos lamang sa Israelita sa panahon ng Old Testament upang matugunan ang pangangailangan ng templo at ng mga Levita. Dahil sa Malakay 3 ay wasak na wasak ang templo dahil sa pagkabiyag sa kanila ng Babylonia at winasak ito sa pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar. Ngayon po ay wala na po ang templo noon at wala na rin pong Levita at pare na katulad noon. Sa bagong tipan naman, maging ang Panginoong Hesus at ang mga apostol ay hindi na po nagbanggit ng ikapo dahil hindi po 10% ang hinihingi ng Panginoon sa atin, kundi
100% ng ating buhay. Ibig sabihin, buong buo po, hindi po partial. Na 10% lang ang ibibigay natin sa Panginoon. Ang masakit pa rito, hindi lang po ang salapi ang kanilang ninanakaw, maging karangalan na dapat ay sa Panginoon, ay kanila ring inaangkin. Dahil sila daw po ay magaling, kaya nila na pamumunuan ng kanilang iglesia, nakakapagtayo ng maraming daughter church, marami ang kanilang miyembro, at naglalakihan na ang kanilang mga simbahan. Bukod pa po rito, nagagandahan na rin po ang kanilang mga instrumento dahil daw po sa kanilang pamumuno. Nakakalungkot lang pero ayun po yung nangyayari po sa iglesia ngayon. Ikalawa pong katangian ni Judas ay yung pagiging makasarili niya. Diba? Ang una po, siya raw po ay magnanakaw. Ngayon po ay makasarili. Mababasa po natin sa Mateo 26:15 nang kinausap niyo po rito yung mga Pariseo. Ito po ang sabi, ano ang ibibigay ninyo sa akin kung tulungan ko kayong madakip si Jesus? Tanong niya. Noon di binayaran nila si Judas ng 30 pirasong pilak. Marami sa ating mga pastor o leader na imbes na katotohanan at katuwiran ang pairalin sa loob ng iglesia, ang pansariling kapakanan ng kanilang inuuna. Kahit alam nito na meron silang mga kapatiran o miyembro ng iglesia na namumuhay pa rin sa kasalanan, sa halip na pagsabihan ay pababayaan na lang, lalo na kung malaki ang ikapo na naibibigay nito at nakakapag-donate ng mga gamit para sa simbahan. Gaya ng instrumento, ng mga kung ano-ano pa computer. Nakakalungkot po pero totoo pong may mga ganon na hindi nila mapagsabihan. Dahil kung lalo pong malaki po ang nagiging pakinabang nila sa mga miyembro nilang ganito, natatakot silang pagsabihan. Natatakot silang kausapin patungkol dun sa katayuan nito. Mas pinipili nila ang pansarili nilang kapakanan kaysa ituro nila ang pamumuhay na may kabanalan. Ang ikatlo po, nakatangian dito ni Judas ay ang pagiging ipokrito o hypocrites o plastic. Sabi po sa John 13:26 hanggang 29 o sa Juan 13:26-29. Siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isasawsaw, sagot ni Jesus. Nagsawsaw nga siya ng tinapay at ibinigay iyon kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas at sinabi ni Jesus kay Judas, gawin mo kaagad ang dapat mong gawin. Walang sino man sa mga kasalo ni Jesus ang nakaunawa kung bakit niya sinabi iyon. Dahil si Judas ang may hawak ng kanilang salapi, akala nila'y pinapabili siya ni Jesus ng kakailanganin nila sa pagdiriwang o kaya'y pinabibigyan niya ng limos ang mga dukha. Sa Matthew 26:25, si Judas na nagkalunod sa kanya ay nagtanong din, Guro, ako po ba? Sumagot si Jesus, ikaw ang nagsabi niyan. Isa pong katangian ni Judas na pagiging artista niya, no? Yung ipokrito siya, magaling siya magtago, no? Hindi po talaga siya napansin or nalaman man lang ng kanyang mga kasamahan. Marami pong ipokritong pastor o leader na kung titignan ay mukhang mga maamong pastol at nagmamalasakit sa kanilang mga miyembro na hindi mo makikitaan ng kaunting pagkukunwari man lamang.
katulad ni Judas. Hindi rin nakitaan ng mga kasamahan niyang apostol na siya ay nagnanakaw at magagawang ipagkanulo niya ang kanilang guro at Panginoon, ang Panginoong Hesukristo. Nakasama nila ng ilang taon. Ang tingin ng kanyang mga kasamahan sa kanya ay mapagkakatiwalaan. Hindi po ba? Sabi po sa Matthew 6:24 o Lucas 16:13, walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. At ang nakakalungkot po, ang pinili po ni Judas ay ang kayamanan sa halip na ang Panginoon. Ganon din po sa ating mga kapastoran na mas pinili ng iba ang pera kaysa po ang mamuhay na may kabanalan at gawin nila kung anong pinagagawa sa kanila ng Panginoon, tinuturo sa kanila bilang mga pastol, tagaturo, di po ba, tagapag-alaga ng mga tupa ng Panginoon. Nakakalungkot, yung iba, ginagawa po nilang pagkakakitaan ang pagiging pastor. Kaya yun po, kung akala po natin, hindi po alam ng Panginoon kung anong ginagawa natin. O ginagawa nyo, panawagan po sa mga pastor o leader na iglesia na may ganitong espiritu. Alam po ng Panginoong Diyos ang inyong gawain. Kaya ngayon pa lang po, titigil na ninyo at pagsisihan ang mga ganitong gawain. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghuhukom, marami pong magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa iyong pangalan ay nangaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Hindi po ba sabi rito, nagpangaral kami sa pangalan mo. Kaya hanggat may oras pa po, hanggat may panahon, pagsisihan po natin ang ating mga kasalanan at magpatuwid po tayo sa Panginoon. Para din naman po sa mga miyembro o sa ating mga Kristiyano, ugaliin po nating magbasa at magbasa ng salita ng Diyos o ng Biblia. Manalangin po tayo na manalangin. Lagi po tayong dumulog sa Diyos. Mas bigyan po natin ng pansin at mahabang oras ang pananalangin at pagbabasa. Patuloy po nating ilapit ang ating sarili sa Panginoon. Para anuman po mangyari, hindi ho tayo maililigaw ng sino man. Hingin po natin ang patnubay ng banal na Espiritu at ituro sa atin kung anong dapat po natin gawin. Kaya patuloy po tayo magpatuwid sa Panginoon hanggat may oras. Ayaw po ng Diyos ng doble kara. Ng kalahati, gawaing makasanlibutan tayo at ang kalahati, gawaing makadiyos. Sabi po ng Bible, di ba? Di bali ng mainit kung mainit, malamig kung malamig, dahil kung maligamgam ka, isusuka ka. Kaya sa halip po na kayamanan ng sanlibutan o ang pera, mas piliin po natin ang Panginoon. Aanin po natin na salapi ang pera. Ilang taon lang po nating magagamit yon kahit anong ginhawa pa. Pero kung ang Panginoon po ang ating uunahin at pipiliin, ang nag-aantay po sa atin ay habang buhay sa piling po ng ating Panginoong Jesus.
Kaya patuloy po nating unahin ang Panginoon. Huwag po tayong magpadala sa gawain ng sanlibutan. Patuloy po nating saliksikin ang salita ng Diyos sa patnubay ng banal na Espiritu. Yun lang po, magandang gabi po.